Ito na yung updated step-by-step tutorial kung ano ang dapat mong gawin pag pupunta ka ng ibang bansa. At kung ano-ano ang mga dapat mong i-prepare na mga documents at ihanda ahead of time. Specifically in Hong Kong kasi doon kami pupunta today to celebrate my birthday. Wow! Una, 2 days before my flight, I do make it sure na nakapag-online check-in na ako sa airlines at nakapag-e-travel na rin. Ang pag-airline check-in, you can do it guys sa application na mayroon sila kagaya na lang ng Cebu Pacific app. Then personally, for e-travel naman is sa www.etravel.com.ph naman ako gumagawa ng e-travel QR code ko at hindi na sa apps. Then pangalawa, pagdating nyo ng airport, check mo kung anong terminal number ka naka-assign. In our case, as you can see, nasa Terminal 2 daw dapat kami, kaya hinanap namin yung Terminal 2 ng airport. Dito, para papasukin ka ng guard, you have to present your any valid ID at saka yung plane ticket mo. Then pangatlo, usually pagpasok ko pa lang ng airport, hinahanap ko na kaagad ang timbangan to double check my luggage. Mahirap na kasing mag-excess baggage guys, additional gastos na nga nakakaabala ka pa sa mga nakapila. Even though meron na kami nitong portable weighing scale, pumupunta pa rin talaga ako dito. Basta para makasure lang, diba? Then pang-apat, pumunta kayo ng travel tax counter. Dito, magbabayad ka ng tax kasi afford daw naman natin. Charis. But hopefully, sana mawala na to. To be honest, hindi siya nakakayaman ng ating bansa. Anyways, need nyo lang i-present yung passport nyo dito at make sure to keep your receipt kasi need yan doon sa check-in counter. At ito naman yung rate ng taxes, depende kung saan kategorya ka pasok, so screenshot nyo na lang. Panglima, pupunta na kayo ng check-in counter kung saan i-check na yung flights mo. At yung timbang ng dala mong maleta kung swak ba sa in-avail mong baggage allowance. Actually kami guys, nag-avail kami ng 20 kg na baggage allowance pabalik ng Pinas. Kaya kung gusto nyo magpasabay guys ng kung ano-ano, i-PM nyo na lang ako dito sa TikTok at mag-usap tayo. Madali lang yung process kasi yung mga maleta namin is swak naman sa 7 kg since nakapagtimbang kami ahead of time. Dito sa check-in counter mo makukuha yung boarding pass nyo. At ito yung itsura niya. Wow! I-insert mo to sa passport nyo ng paganito para maging madali yung process nyo sa lahat ng step. Trust me guys, as in. Din pang-anim, pupunta na kayo ng immigration for one-on-one interview with the IO or immigration officer. Kaya dito pa lang sa labas ng immigration, nag-prepare na kami ng mga documents namin ni Lalabs. And yes, hindi totoo na red flag yung may dala kang envelope. Huwag kang maniwala doon be kasi ito yung palagi namin ginagawa para organize yung mga documents namin. Gawan ko na lang to ng separate video if you like, pati na rin yung pagbubook online sa Klook, airline check-in at saka yung e-travel. Just let me know in the comment section. Yan guys, we're ready! Bawal lang mag-video sa part na to kaya see you later na lang guys, charis. At pang-pito naman is pupunta na kayo ng X-ray scanning machine. Bawal mag-video sa part ng X-ray scanning machine process kaya dito na ako nakapag-video nung natapos na. Well, basically, dapat alam mo yung mga allowed lang i-hand carry para hindi ka ma-hold dito. Dito, bawal ang jacket, anything inside your pocket must be taken out, relo at even yung belt. At sa laman naman ng maleta, nagawan ko na to ng video kung ano-ano yung mga pwede nyo lang i-hand carry kaya check mo na lang yung iba ko pang video. Magbibip kasi yung alarm guys, kaya para hindi ka matagalan sa part na to, tanggalin mo na lang lahat. Pang-walo is pupunta na kayo ng gate number kung saan naka-assign yung flight mo. To check, kunin mo lang yung boarding pass mo at doon mo makikita yung gate number na naka-assign sa'yo. Make sure din na memorize mo to at itong flight number nyo kasi ito yung palagi nilang ina-announce. May mga signs naman kung saan nyo pwedeng malocate yung gate nyo kaya sundin nyo na lang yung sign. Sa amin is gate 22B kaya hinanap lang namin siya. Yan siya guys. Merong 20, 21, 22, 22B.
At nung nahanap na namin siya, chinek ko agad yung details sa TV kung na talagang tama yung flight number sa gate na to. And as you can see, tugma siya sa boarding pass namin kaya dito na kami tumambay at naghintay. Pero since may 2 oras pa naman kaming extra time, we decided to have breakfast sa favorite naming kainan na wala sa Ormoc, which is yung bonchon. As in guys, favorite talaga namin to ni Lalabs. Lalong-lalo na itong spicy flavor nila at itong honey citrus, as in nabusog ako. Craving satisfied. Then after ng breakfast, bumalik na kami ng gate namin at may mga upuan naman dito kung saan pwede kayong tumambay at magpahinga. Kaya we decided na mag-charge lang muna at mag-freshen up ng kaunti. Then after an hour siguro ng paghihintay, may announcement sila na transfer daw yung flight namin sa kabilang gate. Kaya pinuntahan namin yung bagong gate number na inassign sa amin, which is yung gate number 17. Kaya make sure to always listen sa mga announcement nila para hindi kayo maiwan ng eroplano. Chinek ko na rin agad yung TV sa gate number 17 at tugma naman yung flight number namin dito. At pag makita mo na tong status na to na now boarding, it means pwede na kayong pumasok ng eroplano. Kaya on my next video, share ko yan sa inyong lahat kung ano-ano pa ang dapat nyong gawin at i-present na mga documents. Tuturuan ko rin kayo sa susunod kung saan nyo dapat kunin ang mga binook nyo sa clue. At kung saan dapat kayo lumabas ng arrival letter for your convenience. At kung ano ang dapat nyong sakyan from airport para makapunta kayo ng hotel nyo. Kaya comment for part 2. Yun lang, bye!